Philippians chapter 4, verse 1. Ang kulay basa, sundan lang sa inyong mata, sa inyong mga mata. Sa amen kong nana. Philippians chapter 4, verse 1. Therefore, my brethren, dearly beloved, and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Okay, tabalaan lang ito mga Lord, thank you Lord sa kapuno ng mga Lord God at the same time Lord. Thank you Lord God sa pribilehiyo nga na kami Lord God dito sa mga malayang puanan Lord God Lord, sa pagsangyaw, pagpaminaw sa mga pulong Lord, ang damang kasing-kasing una-una sa mga sa Lord God. At the same time Lord, buhaa ang mga babag sa mga una-una kasing-kasing Lord God, nga makapenetrate Lord God ang pulong nimo, mama Lord ikaw maghatag kusog, kaalam mo na Lord God, kaya ito Lord God, pinaalis ng balang spirito. Wala ko magbuhat kung wala ikaw, hindi tanong hanggang sa salamatan, siyempre, malingkod ta. Stand fast in the Lord. Stand fast in the Lord. Ito yung pang, so verse nga, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, ninyo si, nga my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So, matagusa sa ito nga naamatay panginanglanon, natay kaluyahon, natay ginatubang sa samin or sa unsa pa man nga problema. Pero sa iyo pa nga, stand fast in the Lord. Number 1, hold on to the Lord. Yan pa sa John chapter 6. John chapter 6. Verse 67, gingon nga then said Jesus unto the 12, will ye also go away? So sa diya makatubang ka problema sa atong ginabuhi, di man jud na malikayan. Usa lang jud ang giingon sa Ginoo nga pabilin ta. Nga same sa mga disciples in Jesus Christ, ang tanan siya nga, will ye also go away? Ubiya basad ka? That doesn't mean nga nasakitan ta karon, that doesn't mean nga naglisod ta karon. Ubiya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. The more ta mas mabukot sa pagpangalagad o pagsangyaw sa buhi o tinuod nato nga Dios. Kasi ingon pa, mubo raman na itong kinabuhay na ng kalibutan na. Lumalabay man lang ta ni ining kalibutan na. We're just a pilgrim of this world. Dili man kini ang tinuod na itong panimalay. Kung atong sumahon, bisag kung saan na itong balibalig suma, nga ang kinabuhi na ito ng kalibutan na, versus, or compare na to sa eternity nga spend na to, nga to niya sa langit. Isa yung pa sa kanta, di ba? I'm satisfied with just a cottage below, a little silver, and a little gold. Isa yung pa, yes, sinuod, gamay, or wa man tinutay, kaptangan na ng kalibutan na. Pero dili man ta magtigom o tago o bahandi na ng kalibutan na, kundi ngadto niya sa langit. Kasi yung pa, stand fast in the Lord. Number 1, hold on to the Lord. Hold on and be dependent unto God. Yung pa sa Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5, gingon nga lang trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, dili lang kay mo kupot ta sa Ginoo, at the same time, mahimo tang dependent kito kaniya. So, pa nga, ang ato ang kusog, ang atong kaalam, ang ato ang may panglawas, ang pagmata na to, ang pagginhawa na to sa hangin nga libre, kana pinaagi ra sa grasya ug gahom sa Ginoo.
Wala ta kung wala ang Ginoo nga rin sa tuwa. For us, nga kinahanglan ta mo hold on nga to sa Ginoo and be dependent unto God. Nga wala na tayo laing saligan kundi Ginoo ra. Ngayon pa sa verse nga, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Nakapait man gud nato isip ko sa Kristohanon kaysa diyang maabot ng problema kung unsa atong naibaw-an o si kinsa man atong naibaw-an mao atong unahon. Before ta muuna ngadto sa Ginoo nga which is dependent unta ta ngadto niya, dili man mas dependent man ta kung unsa ang atong nauna-unaan o si kinsa to ang pwede nato makatabang sa tuwa. Di ba na mga times nga natay problema, the least na lang jud or pinaka last option na lang ta magasangpit sa Ginoo sa diyang mahurot na to natong nasa listahan. Maadto na nato si kinsa nang si Procopio ha ang adtuo nato para lang makatabang o makasulbad sa atong problema. Kasi yung pa nga hold on to the Lord be dependent unto God. Mo may gingon sa Ginoo, di ba nga trust salig ngadto kaniya. Dili salig ngadto sa tao. Mo fail man ang tao. Nga kung magsalig ta sa usa ka tao wala. Bisan si kinsa pa na siya, sinuod ay mga times nga na makatabang sa tuwa is tao. Tayo sa kay manok ang muhatag sa tuwa kwarta. O unsa pa nangara nga gikinahanglan nato. Kana mga tawhana gigamit sa Ginoo for us to provide kung unsa may kinahanglan nato. Kasi yung pa nga hold on to the Lord and be dependent to God. Dili lang ka na nga hold on to the Lord and to His plan and desire for us. Yes, na mga times nga maglibog ta, maglisod ta, wa na ta kasabot nga unsa naman yung kinabuhi murag wa na may kapadulngan, murag wala na may progress. Pero sa iyo pa nga sa kanta, di ba, when you can't trace His hand, trust His heart. Nga maabot man jud ang time nga naglibog na ka o naglisod ka. Unsay buhaton, sakto pa ba ni, sakto pa ba na? Nganong walay progress? Nganong murag wala naman ko niya banti na ara magyapon ko. Nga sa iyong pa nga dugay na. Nakaigampo sa Ginoo, dugay na. Pero wala paghapon gihatag sa Ginoo. Yung pang na yung mga times nga bisan to dita kay bawo kung unsay naa sa atong atubangan kung sa umaabot. Kinahanglan lang jud ta mosalig ngadto sa Ginoo. Kaya naa man jud plano ang Ginoo nga rin sa tuwa. Matag usa sa tuwa na ay plano ang Ginoo. Yung pa sa Psalm chapter 37 verse 4. Psalm chapter 37, verse 4. Nga delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Nga, usa ni sa mga verses nga dili na kumalimtan ni Pastor Joseph, nga na siya sa kawali. Nga kung naaman kay gusto sa imong kinabuhi, ihandom sa imong kasing-kasing, wala kay laing unahon, dili na nimo unahon, kundi unahon sa nimo ang di ko kay bawo sa pag-delight unsay Bisaya ngadto nga ang basta delight thyself also in the Lord. Dili na to Bisaya on, di ko kay bawo mag-Bisaya. Himaya okay, himaya nga mas una na tong ipahumot ato ang kagalingon ngadto sa Ginoo before sa mga butang nga gikinahanglan o gusto nato. Gusto ba ta makahuman og eskwela, naa ba tay gi-aim or giampo nga trabaho? Nga before ta mo proceed ni ana or before ta magsugod move forward para makuha na, unahon sa nato ang pagduol ngadto sa Ginoo. Paghimaya ngadto kaniya,
Nga sa ingon pa nga, kalimot mo ko. Nagingan pa siya. Sa delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Nga, unahon sa nato ang Ginoo, labaw ni bisan unsa o kinsa pa man. Kasi yung pa nga, hold on to the Lord. Bisan to, di ta kakita, unsay plano, matakibaw, unsay plano sa Ginoo sa tuwa, sa umaabot. Unsay gusto sa Ginoo para sa tuwa. Pero, salig lang to sa Ginoo, kay naadyo siya plano nga, kung nindot man natong ginahuna nga plano para sa itong kaugalingon, saligi ang Ginoo, di ba, mas nindot pa ang plano sa Ginoo kaysa sa tuwa. Kasi yung pang stand fast in the Lord, number 1, hold on to the Lord. Number 2, put hope unto the Lord. Put hope unto the Lord. Kasi yung pang usahay man good, isip ko sa Kristohano na yung mga times nga, imbes nga, the more ta mosalig nga to sa Ginoo, mas bali man ang may tabo, especially kung na mo abot nga problema o sa panangara nga imbes nga dakoon atong pagsalig sa Ginoo nga makalingkawas ra jud ta ini, mahuman ra jud ni by the grace of God madaog jud ni nako nga pinaagi sa grasya ug gahom sa Ginoo. Bisag unsa pa na akong matubang, makaya na kay tungod na among ko'y buhi o tinuod nga Diyos. Put hope into the Lord in crisis. Yung pa sa Nahum 1:7, the Lord is good, the stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Put hope unto the Lord in crisis. Diba, lahi, makita rin nimo ang kalahian sa gahapon nga tumanta sa funeral. Nga although makita na to ang kasub-anan, pero karon sa ugma nga adlaw makita na to ang, for example, si pastor, even though nasagmuyo sila, naa sila sa kasakitan, at the same time sa problema, trials karon, pero makuha gapon nila to smile and also to encourage. Naghimo gapon sila og as a channel of blessing sa mga katawhan, pinaagi sa pagmensahe. Nga pinaagi lang gani sa pagpakita nga nag-smile. Nga kung i-compare na to ang mga tao nga walay Kristo ug nay Kristo, makita jud ta nga lahi ra jud ang panghunahuna ug nasa kasing-kasing sa nay Kristo. Especially on those times nga nay mawala. Kay sa tuwa man, di ba, ang una-una na to, ako, kuan ka ng, nagdako sad ko sa ako ang nanay. Mas, taas-taas, ang sabuhay pa si nanay, kanang pirme ko nga to sa ilaha. So, kami naami sa nagpuyo ato nga rin sa upaw, mandawi, kanang may wilkon, siguro na. Maayo dapit ma. Wilkon. Likod. Oh, likod sa wilkon kana puro panahawan og nay mga fish pan ba siguro na asinan. Basta makainomdom ko nga mura ng tubig nga kana ilang palapalahon anaon ba. Kay maglakaw mo ko nga high school pa, ay kana high school ba? Kinder. Ako ron usa kay dool ba biya. So doon ako mama asa mo agi, wala na magsubay-subay na lang kung nga magdadagbag nga dako kay stanan, mura tagbauan eh. Kasi yung pang nasa diyang nawala si nanay, wala ko ni hilak kay una nilang giingon sa ako bisan bata pa ko nga wala na si nanay ni mo dira nanas langit. Anak ko nga, buo na ko man yung lawas. So, una-una, si mama o si papa nga, even ganing sila angkol, nanas langit si nanay. Nga lawas naman lang niya ng pabilin dira. So, dili na ka
kinahanglan mo hilak pa. At the same time ako, tinood, wala ni hilak paglubong. Pagpila ka days nilabay. Kanang na-realize na nimo nga wala na jud. Panay magdangoy-ngoy ay nya close man mi sa akong nanay. Nya kani laging spoiled kay talaga. Sa mo ang lima, natural ra mo sa siguro na no isip ko sa pamilya nga naadyoy samot na pinakauna nga anak yan ay mga apuhan. Kanang mas grabe ilang pagpangga. Nakainomdom ko sa una nga basta na mao nang ganahan ko ila nanay kay kung unsa akong gusto ihatag. At the same time, gani lima ba mi daghan na kay mi sa mua. Igsoon lima mi. Nya naan may koy mga mangmod. So kung bisan pa to na koy ganahan, dili man mahatag kay kinahanglan sa mua mong gud lima, kinahanglan patas. Walay mulabaw, walay moubos. Kung unsay naa niya dapat nasa ning usa. Nya nay mga times nga ganahan ka ani. Nya dili pwede. Pero kung adto kay lang nanay, ano laging unsay gusto nimo, lalimod ka na yung mga times good nga last money ng nanay, walay panutan. Ihatag lang sa puka, ipalit lang ice cream. Para lang din mahatag ako ang gusto. Ako may uso cellphone sa una. Pangayoon ako, paano mo din nagpagkaon? Wanay lain. Even ganun yung mga times nga, isang unsa nga duwaan. Kanang dagko kang aeroplano, kaya pwede nang masakyan. Bukong kay ko duwaan sa una. Kaya namo ko yung mga iyaan, uyuan, nga muhatag. Isang unsa pa na, sinako ang duwaan. Isang unsa pa na nga duwaan na Kaya kung maman, pinanggalay kayo. Pero sa ingon pa nga, sa dihang nawala si nanay, anak ko una nga, di ko mahilak. Kaya wala, nana mas langit si nanay, una-una na po, nana siya sa kiliran sa Ginoo. Pero sa diha nga time nga ni-hit nimo nga wala na jud ay. Na mga times nga mahilak na lang og kadlawon. Mo ano man jud is nanay din. Tinuod mo jud din. Laki ra man jud kung naa ka na kay moadto ka sa kung asa mo matulog, kit-ani mo nya alagi ka nga permi mo mapuyog pa ulit kay Wednesday midweek service. After midweek service, kuyog mi padong sa tangke po ulit. Pero kung na ako'y klase, ato ko ulit, talisay. Kung na ako'y klase, kuwaon ko nilang nanay, tatay, padong ato sa Friday pa lang sa gabi kuwaon ko nila ato sa tangke. Bisan tuod nga rin sa umapat pa, upaw mi. Kuwaon ko, si tatay, ga-drive mo ng taxi. Kuwaon ko ni tatay, gikan sa tangke, padong sa Mandawi, padong sa tangke, taxi. Naka-taxi yun na pirmi. Kaya, pinanggalay kay tanan. So, sa diyang na-realize nga wala na sila, sakit. Mo na, kung na may times nga kinahanglan na to ang pag-ampo sa atong pastor karon ang panahon na. Nga dili lalim kung ikaw usa ka kaanak, usa sa pinakahadlok hunahunahon o kinahadlokan sa usa ka anak ang pag-abot nga mawala na unya ang iyang ginikanan. Di naman na mabalik. Nga bisag unsaon pa nimo hilak, di naman kadungog. Walahi naman ang tanan. Mo nang samtang karon nga buhi pa makadungog pa. Hala. Isulti. Kung unsay gusto na may isulti. Ipadayag kung unsay ipadayag, gusto na ipadayag ganto. Buhata kung unsay gusto nimong buhaton. Basin sa iyong wahi kayo ang pagmahay.
Bisag kita isip ko sa Kristohanon, lahi ra ba yatong pangunahuna. Di ba na ikanta nga nagingon nga kung nakatungog mo na nga there is ang kanta nga hello after goodbye. Nga nay face nga to or nay sentence nga to nga gingon nga we will see them again. Be with them again. Laugh and talk like before. Sing and worship forevermore. Manay usa sa mga lyrics sa kanta. Ngay kita isip ko sa Kristohanon kung naamo gay mawala sa tuwa mo nagpirmi na tong ginauna. Ang panahon nga mag-abot unya ta ngadto unya sa langit. Yes, sinod sakit kaayo. Karon nga nasinati ni Pastor dili dali mo eh. Nagkuan pa kag sa simbahan at the same time both families na ay problema, naigagian, nagkatawa na lang ko gahapon. Nindot kay instruction ni Pastor pag Friday sa gabi siya nga daghanan ninyong kanta kay while ga viewing sige lang dyan mo kanta hantod mauman ang viewing punong na lang mo sa dihang masulod na si nanay ngadto sa pansyon ba na ang tawag pansyon na kanang anak so ang pansyon anak so una nindot klaro pa kay mga tingog day by day and with each passing moment totoo nagsugo na sila pangilap wala nang kanta Nagtura ko to. Nagtura ko to. Kaya bisag ikaw, bisag unsaon mo paghingusog o pugong sa imong hilak, wala mo hilak di kay. Samo to makita niyo sa pastor nga nga to? Dili ba ya every time makita na to yung ato mo hilak sa pastor? Unong kanta god. Ang sayong pa nga, kung naa may panahon nga ginahanglan sa atong pastor ang atong pagampo, karon na ang panahon. Nga dili lang nahuman nga to kay nanay, grasya sa Ginoo nahuman. Pero inig-adto niya nasad nila sa Surigao na anasad. Ang papa ni Ate Eden nasad. Bagulan ng putlan o tiil. Nya di na kastorya. Nya to si pastor nga to unta sa Surigao para unta mag-relax. Nya ang ending himo siya og speaker nga to. Ilang Pastor Chad. Nya sakto to gingon ni pastor nga ikaw isip usa ka magwawali. Lisod kayo ang pagsulti sa pulong sa Ginoo kung naisulod ang kasing-kasing. Nga lain kabukaton. Nga mo nang gikinahanglan sa atong sa atong pastor karon atong pagampo. Ang ato ang pagsuporta na sa iyong stand fast in the Lord, put hope unto the Lord in crisis and in all concern. Nga bisag unsa pa na nga may tabo, wala tay laing saligan kundi ang Ginoo lang. Nga stand fast in the Lord, number 1, hold on to the Lord, number 2, put hope unto the Lord, number 3, and last, be humble unto God. James chapter 4 verse 1 to 7. James chapter 4 verse 1 to 7 ang basahin sundan na sa inyong mga mata. Nga from whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Ye ask and receive not,
because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Ye adulterers and adulteresses, know ye that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you think that the scriptures say it in vain? The spirit that dwelleth in us lusteth to envy, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Verse 7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Be humble unto God. Nga, na mga times nga sa iyong panggingon ni Pastor nga mas taas ato ang garbo. Mura ta sa simbahan nga puno kayo ta sa itong gawalingon. Nga imbes muari ta para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili na ta makapaminaw og tarong kay tungod puno man kay ta sa garbo. Nga for us to nga makapenetrate ang pulong sa Ginoo, we must humble ourselves unto God. Humble ourselves by listening to His words. Nga pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga paminaw, dili lang kay paminaw palusot, kundi paminaw og maayo. Kay bisag unsaon na to paminaw, kung daghan kay tag-una or mga sayop lang atong gitan-aw, dili man dun makapenetrate ang pulong sa Ginoo. Magigingon sa pagampo, di ba, nga hinluan ang atong una kasing-kasing aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Para makapenetrate ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing unahuna. At the same time, ma-apply na to sa atong pagkinabuhi. Nga be humble unto God by listening to His Word, by loving His Word. Nga sa iyong ang buluhaton or ministry, dili lang kay para kay pastor lang. Dili lang kay para sa church staff lang. Dili lang para sa mga tao nga pipila lamang. Kundi ang trabahoon sa ministry is para kanatong tanan. Sa dihang gidawat nato si Jesus Christ as our personal God and Savior, nahimo na ta niyang servant, a friend, anak. So kung sa'y trabaho sa ato ang amahan, mo say dapat trabahoon na to, isip ko sa kasulugoon, friend o anak. Nga pagsulwining dili lang kay para kay pastor, kundi even kita nga mga members. Nga dili man muhunong ang kaluwasan sa dihang nadunggan o natua ang kaluwasan, kundi ang gisugo sa Ginoo sa dihang nadawatan nato si Jesus Christ, the personal God and Savior, go and preach the gospel. Nga naghuwat ta sa pag-abot sa Ginoo. Unya, di ba, unsay giingon sa Bible nga moabot ang Ginoo, mobalik na ang Ginoo sa dihang tanan nasultian na sa pulong sa Ginoo. Nya daghan pa kayong mga tao nga wala pa nakadungog sa maayong balita. Munang kita isip po sa Kristohanon, that is our burden. Nga mao bitaw na ay muadto sa mission field. Maras pagla Sunday na si Ma'am Leia. Muadto siya sa Sierra Leone para mutabang sa buluhaton ngadto. Yes, dili tunood maka-preach ang usa ka babay sa pulpit. But dako kayong katabang sa buluhaton ang sama ni Ma'am Leia nga nagpagamit sa ministry.
Kay that doesn't mean lalaki ra tanan. Mas effective ba yung mutudlo ang babay? O doon ay mga lalaki sad. Pero mostly effective sa teaching is babay. Yan ay mga aspect sa ministry nga nagkinahanglan o mga female or women. Dili lang kay male. Sumagod sa pag-teach o pagtudlo o story nga to sa area, mostly sa Tomayang people ang nagtudlo is mga babay. Pipila lamang sa mga lalaki ang kaibaw. Orte mo gani pagpakanta, siguro kanta, mauwaw pa ni. Action song. Pero murag natural naman dyan sa usa ka babae, women man good nga especially magpagamit nila sa puluhaton sa pagtudlo kay di ba bata pa mao naman na kasagaran magimog teacher mga babae man may mga barkada or na mga kuyog nga mga kaduwa may naitudloan nga to nasay maestra so mao siguro nang giduwa-duwa sa tong mga teachers na to nga mao sa dilang gibuhat karon. Kasi yung pang be humble unto God, love His work. Nga igugmaon na to ang buluhaton sa Ginoo, especially ang buluhaton na to nga sa simbahan. Nga dako kayo ang buluhaton nga sa yung pa sa Bible nga the harvest is plenteous, but the laborers are few. Kinahanglan gikapoy na magata naning kalibutan na ganahan ang kata mo balik ng Ginoo paspasan na to ang pagsulti sa maayong balita ngadto sa mga katauhan nga bisan kita magani isip ko sa Kristohanon for sure na napatay mga pamilya nga kinahanglan na to sultian nga kinahanglan pa makadungog nga mo sa ganang ginampo na mo ni Sweet nga by God's grace kung makauli man gani mig bakulod Lord willing nga makasulti mi sa kaluwasan ngadto sa family ni Sweet nga puro Jehovah's Witness saksi. Nalipay mi nga nanay Bible Baptist nga tuduol sa ilaha mismo nga purok. Anak ko kung makauli na lang gaytadan. Grasya na lang dun sa Ginoo nga may ta. Bisan magsugod tas usa ka buhok. Nga bisan usa nga ana makipagdebate mo gani yang mga tito, di ba? Iyang mga tito, ilang mga lula makipagdebate nila. Storya mi ni Sweet, na one time ko no, gilingkuran ko ni sa ilang lola o sa ilang tito. Gidebate ni sila. Nga, mo sa nang pagampo na mo, especially si Sweet, nga makadungog sa kaluwasan niya mga lola nga to. Nga which is mo pinaka die-hard fan kayo, die-hard kayo sa Jehovah's Witnesses. Nga masultian sa kaluwasan. Nga Lord willing, mo na mo ang kung makauli man gani mig bakulod. Nga itugot unta sa Ginoo nga since na may Bible Baptist ngadto, di na sila kinahanglan mamliti, di ba? Leleyo ko man lang simbahan. Di na sila kinahanglan mamliti, kay doon na lang jud kayo. Nya tinuod pa jud unya nga simbahan ilang madtuan. Yung pangamubo ra kayo ang panahon na ito na nagkalibutan na, na nagkabata. So, kita isip ko sa mga Kristohano, sa Kristohanon, o sa na sa ito ang permi madunggan during cottage prayer meeting or prayer vigil and save loved ones. Kaya kung naaman tayo angay nga siguradoon nga makadungog o makadawat sa kaluwasan, manilay na tuwan ng mga pamilya.
Kay base nun niya, uwahin ang tanan. Hindi naman nato mabalik. Kana pala una-una na to nga naata sa langit. Sama sa mga drama o mga story nga tumadunggan nga maingon nga ikaw. Parinti ra mo tata. Ngano wa man ka nakasulti sa kaluwasan. Kay bawo man ta dahil ka sa kamatuoran, ngano wala man yung kunin mo gisultian. Muna kita si po sa Kristohanon, that is our burden. Nga, stand fast in the Lord. Number 1, hold on to the Lord. Number 2, put hope unto the Lord. Number 3 and last, be humble. Magpray